Hello guys! Welcome back to my vlog and another informative video na naman itong gagawin ko ngayon. So ayan, without further ado, ang itatakal naman natin ngayon is kung paano kumuha, madali bang kumuha ng credit card dito sa UK. So, ayan, meron kasi dito, nung una nagpunta ako dito is may mga misleading information na akong nababasa sa group na dapat na nandito ka muna for like 2 years bago ka makakuha ng credit score, which is hindi naman pala totoo, guys. Makakakuha ka ng credit card as long as nagwo-work ka, meron kang bank account. So, yun, pwede ka na mag-apply. And also, dito is sobrang dali. Hindi katulad sa Pinas na talagang, alam mo yun, sa Pinas hindi ako nakakuha ng credit card. Dito lang ako talaga sa UK nakakuha. Yun, nung nandito na ako sa UK, nagpapadala ako ng pounds dun sa may account ko sa bank account ko sa Pilipinas. Tsaka ako pinadala ng credit card nung bangko ko. Kung kailan wala na ako doon. And then yun nga, nung nagpapadala ako, nagtatransfer ako ng mga pera galing dito sa my bank account ko sa Pinas, is yun, siguro na-detect nila na may parang monthly may pumapasok. So yun, hindi ko rin nagamit, o 'di ba? So, ayun nga. Umpisahan na natin. So, ano ba yung mga kailangan natin bago makapag-open ng account dito? Ang pinaka-importante lang is, hindi ano ba tawag doon? Hindi mo kailangan magtumira dito ng mga 2 years and more para makakuha ng credit card. Ang gagawin mo lang is mag-open ka ng bank account and kailangan na may trabaho ka. Kailangan parang monthly meron nang pumapasok na sahod mo dun sa bank account mo para build ka ng credit score. So, yung credit score, yun kasi yung pinaka-importante. Doon nagbe-base yung mga lender ng kunwari, mga credit card na mga loan. Doon nagbe-base kung maganda yung record mo, kung maganda yung credit score mo, mabibigyan ka na, mag-a-approve ka sa credit card. So, yung sa akin, ang ginawa ko noon is, para mga 6 months or 3 months, pero para sigurado talaga is within like 6 months na nagwo-work ka na, and then yun, in and out yung pera mo sa bangko mo. Within 6 months, itry nyo na mag-apply ng credit card kung gusto nyo mag-credit card. Kasi for us, yun yung yun yung gusto namin ginagamit, lalo na kasi dito sa UK is mga tap-tap na lang, mga cashless ang mga grocery, mga ganyan, mga transaction is lahat cashless, kahit sa bus, kahit sa mga taxi, ganyan. Ayaw namin gamitin yung yung debit card namin pagsuswipe, pagtatap sa mga grocery and everything. Kasi baka mamaya ma-scam, mabudol, mga ganon. Di ba meron na rin yung mga, ano ba tawag doon, yung mga nilalagyan nila ng reader, yung mga machine. So, yun, para yun, iwas na din sa ganun. And then, ayun nga, so yun, kailangan mo ng nagtatrabaho ka na dito sa UK, in and out yung mo sa bangko mo, within 6 months para sure, kasi parang 7 months yata ako bago ako nag-apply nun. And then, first thing na gagawin mo pag naka 6 months ka na ng trabaho mo, mag-download ka or pwede kang mag-access online nung Experian. Ilalagay ko dito kung ano itsura nun. Experian na app. So,
doon mag-register ka doon, huwag kang matakot na ilagay yung mga bank details mo, yung mga financial mga personal details mo, kasi yun yung kailangan nila para ma-detect kung ano na yung pinaka financial status mo. Kasi yun yung parang yung credit score, dun sila nagbe-base nga. Kunwari, mataas. For example, 1 to 100, and then meron kasing kanya-kanyang level. My poor, my good, my very good, parang ganon. My poor, my fair, my good, and very good. So, yun ang bracket nila. So, pag poor ka, halos nasa risk ka na, yun nga, mga hindi nagbabayad ka na rin. And then, ayun, i-register mo lang doon, bigay mo sa kanila yung register mo, mga details mo, ilagay mo doon. Ilalagay ko rin sa link sa baba kung yung Experian na ginamit ko nun. Safe naman siya, guys. And then, yun nga, tapos ayun, madidetect na nila kung ano yung kunwari, ni-register mo yung banko mo. Madidetect nila doon lahat ng mga transaction mo, mga ganun. Yung parang pinaka-summary lang ba? Pinaka-financial summary mo. So, yun. Importante kasi yun. Tapos, pag after mo na mag-register doon, and then meron ka ng result, doon mo na rin makikita yung mga offer na credit card na kung saan, kasi meron daw mga 90% approval, mga ganon. Pag 90%, yun, more chance na ma-approve ka dun sa sa credit card na yun. And then, meron din pag maganda talaga yung record mo, meron ng mga credit card na yung pre-approve na, yung kailangan give mo na lang yung details mo, approve ka na agad, yung mga ganon. And then, ako kasi, ang gamit ko is Tesco credit card. Yun yung pinili ko kasi meron kasi akong club card. So, sabi nila, pagka yung may club card ka, yung para bang advantage card sa mga supermarket natin dyan sa Pinas. So, meron akong ganon, club card, kasi nag-register din ako. Pag may club card ka is more chances of winning, ganon. More chance na ma-approve ka. So, yun yung ginawa ko. Nag-try akong sa Tesco, and sobrang bilis, guys. Malalaman mo na agad na kung approve ka o hindi, 'di ba? Ibang-iba diyan sa atin sa Pilipinas na binigay mo na lahat ng ID mo, passport mo, bank statement, payslip, ano pa ba mga kailangan niya. 'Di ba? Sa Pilipinas binigay mo na lahat, kasi nag-apply din ako before sa Pilipinas, pero hindi talaga ako natanggap. Ang dami pa mga form na kailangang fill upan, mga ganun. So, ayun, dito is sobrang easy ng transaction mo. Hindi mo na kailangang pumunta sa bangko, hindi mo na kailangang magbigay ng lahat ng mga requirements mo, ganyan. So, yun, fill up lang ako. After nilang magbigay ng mga recommendation kung anong mga bangko ang pwede sa akin is, ayun, tinry ko yung Tesco. Sa Tesco lang ako. Tinry ko yung Tesco, fill up ako ng mga personal details ko, and then, boom! Approved na, guys. And then, ayun, ilang few days lang, nabigay na sa akin yung nabigay na sa akin ang, ba tawag doon? Yung card. And then, when is it? 2022. Nag-apply ako August 2022. And then, yun, few days later, within a week, na-receive ko na yung credit card ko, yung pinaka-card, yung physical card, na-receive ko na siya. And, limit niya is 250 pounds. So, yun, medyo malaking bagay na rin yun sa mga kunwari, mag-shopping ka lang ng konti-konti, ganun. Kasi, isa din yun sa nakakatulong sa pag-build mo para tumaas yung credit score mo, na kunwari, ginagamit mo yon as like
pag nagsha-shopping ka and then monthly babayaran mo din, dun tumataas din yung credit score mo. So, yun yung ginagamit ko until now. Isa lang yung credit card ko, hindi na ako kumuha ng iba. Although, madaming mga choices. sobrang dali na makakuha ng credit card dito. As long as maganda yung yung flow ng financial mo, ganun. And yun, may regular ka na work. And then also, yun nga, nag-start ako 2022 and then ngayon 2024 is nasa, ano na ba yung parang nasa, tingnan natin, 2,500 pounds na yung yung credit limit ko. So parang every 2 months is nagtataas siya. So from 2022, 250 and then ngayong 2024 is nasa 2,500 na siya. Kasi yun yung ginagamit namin pagka kami ay nag-grocery. Para na rin ngayon ma-build yung yung credit score ko. So yun. Yun lang yung tatandaan nyo guys na within 6 months, pwede na kayong mag-apply ng credit card. So, yun nga, hindi totoo yung mga sinasabi nila na dapat naka 2 years ka muna dito bago ka makapag-apply ng credit card. So, yun lang. Salamat sa pakikinig sa akin and sana meron kayong information na nakuha and also kung meron kayong mga tanong about, yun nga, paano kumuha ng credit card. Kung meron pa kayong mga tanong, please comment down below and I will answer it. And then, yun. Ayun lang naman. Thank you!